Yeah. Unat may pag-asa sa awat pag-asa. Sa mundong kay gulo naglalayag, bawat kanto may anino, diway gising. Tinginan ng masay puno ng pag-asa, ngunit sa dilim may di makita. Pilit kong sinusuong bawat alon na dumating sa bawat patikos, at mga anino na dumidilim laban sa mga tiwali. Di ako aatras, isang halik na may lason, ngunit may pag-asa sa akin. Ang bawat hakbang ko'y may pag-iingat, sa bawat kilos may mga mata na nakabantay. Ngunit di ako titigil, di ako susuko, hanggat may liwanag sa aking kalubong. Pilit kong sinusong bawat alon na dumating sa bawat batikos, at mga anino na dumidilim laban sa mga tiwali. Di ako aatras, isang halik na may lason, ngunit may pag-asa sa akin. Kahit na may mga sugat, di ako magpapatalo. Sa bawat hamon, ako'y lalaban at di susuko. Ang aking puso'y puno ng pag-asa, pagmamahal para sa bayan. Ako'y handang nagpakamatay. Pilit kong sinusong bawat alon na dumating sa bawat batikos, at mga anino na dumidilim laban sa mga tiwali. Di ako aatras, isang halik na may lason, ngunit may pag-asa sa akin. Sa bawat pag-asang darating, sa bawat laban na gagawin, ang aking halik ay magiging lunas. Sa bawat sakit, sa bawat lason na dumidilim, ako'y magiging liwanag sa dilim. Isang halik na may lason, ngunit may pag-asa sa akin. Excuse me naman, konti. Thank you. Alright. Happy holidays. Happy holidays po. Gusto ko yung sombrero mo. Parang si Palos. Batang 80s talaga to. Anyway, thank you, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant, no, sa Arten. Ako naman nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniformed personnel of Precinct 1. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan, although paano na sila, no? Paunti ng paunti
But whether isa, dalawa, tatlo, apat, isang dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila, and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang insidente din naman. Siguro akala niya kahit ating gabi, pwede siyang makalusot. Ito mga tulogis na to. Sige. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan o cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Delisin. Kala nyo taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang niya. Punyatang kita Nag-hapilan ka nakatira. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? At Mark Loren Montibon Layo. Parehong taga 105, Roma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild Wild West ang Arten. 2023, 2003, 22 anyos ka. Brad, 22 ka. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Katon? Kasi nakakasira ng ulo yung katon. Hindi mo naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others were already charged now. They were charged before the prosecutor's office. But let me take this opportunity. Meron akong isang naiisip at naiisip din to ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver ino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight, trying to get attention or help. At marami na uhuli dyan sa atin, bata. Kasi katakot-takot ang hold upan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man na nagmamaneho ng mga sasakyan traversing Arten. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun round the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo na to call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kaming Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung uno, yung mobile din. So kung po pwede,
Plus, again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo agad sa amin, tag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Na mga trackers, huwag kayo matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop. We will not stop apprehending these people. Baka naman na kung pwede, bigyan nyo rin ng oras. Yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay umarap upang maging complainant. Total, kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikibit balikat. Hindi natin ito mariresolve. While it is true that we will not stop until they stop. No? But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pag yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng mayroon sa Maynila. Pakakala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Tolonges, huwag nyo nang subukin. Talagang hihimas kayo ng prayers sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, hello, PLDT? Parang kulinaria oro ata yan eh. So yata. Ulitin ko. Nananawagan ako sa mga Tolonges, mga pusakal, huwag na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanawagan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas sila nakakapit kumakata. And that is our commitment to the people of Manila, those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sir, si Salima. Hi sir, Salima Refran ng GMA7. Sure. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also sir, if we could get a soundbite, gaano po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o gagang boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Arden Boulevard. Nung nagdaang panahon, nasinado pa nga yan eh. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past admin. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka, hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild west. Now, despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila'y papanagutin sa mata. Until magtinuan yung mga Tolonges na gustong sumubok sa atin. Sa susunod niyan, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, huwag nyo ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanilang Sir, ano talaga yung kinuha? yung ano? Roll na lang rin. Yung... Sir, kwento mo nga. Dali. Roll. Ito yung video. Kung nga pala,
i-share sa kanila yung video for their official. Ha? Hindi, alam mo sila na. Ma'am, yung nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun ma'am eh. So, yung isang nakita doon, tapos nung naprayan namin, yan po sabay viral videos. Yun. Magkano mo nabenta? Gaano na benta? Okay. 200. Kapalit hoyo. Pero, kung naibenta yung 200, sa may-ari ng negosyo, at sa pahinante, nakawawa naman, at saka driver, kakargo sa kanila yon for 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Pero di sa mga may-ari ng negosyo, at yung pahinante, naman naman. You were raising your hand? Yes. Louis. Luisito Santos from DCWP. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa Road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila. At doon pa rin sila sa Road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background dito ng dalawang suspect na to? Dati na ba mga tirador ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Based on our records, ito yung mga tinuturo doon yung mga doon sa Barangay 105 na mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na holy, ngayon na natsampahan na sila. Kaya mismo sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pumipwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli ng ating kapulisan. Thank you po, Colonel. Do you have any questions? Yan po ba? Okay na? Wala na? Okay na, boss. Palos. Oh, Pat. Gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayo dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga Parang leader na. Hindi, tanong ko sa dalawa. Kasi sa kanyang grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kapatid nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Na sa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan? Hindi pa rin ano? Kunwari, dalawa kayo, napitas kayo eh. Palamig, susunod, sakit ang ulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa? Honest lang, para pagsabihan na huwag ng ano. Mayroon pa. Hindi, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po eh. Wala. Oh, Wala na po. di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo? Nandun na po sila lahat sa presinto niyo. Nagkita-kita kayo sa Hoyo. At least magbabarkada sila. Kasali po sa bandang permanent para tuparan. 105 din yun, Hindi, katuparan, ano yun? 101. 101. Ano namin sa Hindi niyo tropa. hindi po, 105 lang po. So, napupuno na yung ano? Di ba kayo nanlalaban sa pulis? Hindi naman. O, maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Katawan talaga. Hindi, ang babata, nanghihinayang ako. I mean, Sayang. think okay, 200 pesos. Ngayon, magkikita-kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Alam nyo, holiday Sige, subok lang kayo. Call. Yes, please. Sir, dun sa atin po mga suspects. Go ahead. Bilang karapatan niyo po rin ito, Yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan?
At matagal nyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala akong pangkain. Galing po kasi ako nag-botas, hindi po ako nagtrabaho dati. At noong taon po ako nawala sa Maynila. Ngayon lang ginawa. Opo. Kuya, okay. Ginaya ko lang po sa kanila yun. Sa kanila po, ginaya ko lang po. Kasi may family problem ako sa akin, di ako nakakawa. Ngayon lang ginawa. Pero ginaya. Welcome pala eh. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero, sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan eh, yung, alam mo yung ayaan, halika, tira, damay-damay na. Tira tayo, yaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halika, biyahe tayo. Ayun yun, akit na sa estribo, dadala ng 3 Campos, 29, mamimerwisyo ng kapwa po. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Kung mag-ingat kayo, have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang to, Adam Marcos. Sure. Mayor, magandang hapon po ulit. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galiit. Parang hindi your miss ko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. At ipinakandado nyo, pinukumpis kayong mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko, Sir Esco, may permit pa? Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente.
nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aprobahan naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention. Can you tell him this? O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Hindi, totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos naduro, tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahihirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ko doon sa mga matatanda. Pero mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Noong kontraktor. Nino? Ni congressman. O, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander. Kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. O you tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yung mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sulog-Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen.
They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Ayun ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako, proteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabubola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usap. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you. Thank you.